Isa ang Pampanga kung saan tayo naroon ngayon sa mga napuruhan ng mga bagyo at habagat. Dahilan para isailalim ang buong lalawigan sa state of calamity. Yan ang agenda report ng ating kasamang si Paulo Barcelon. Live nag-uulat mula pa rin dito, pero siya po'y nasa Bacolor, Pampanga. Paulo, ano na ang itinuturong dahilan ng mga pagbaha dyan sa lalawigan? Corina, kung hindi sa baba ng lugar ay sa dami ng ulang ibinagsak nitong mga nakaraang araw, ang ilan lang sa mga nakikitang dahilan ng mga Kapampangan kung bakit baha pa rin sa kanilang lugar dito nga sa probinsya ng Pampanga. Umaaraw na sa ilang bahagi ng Pampanga, pero dito sa Barangay Tinahero sa Bacolor, tila tuloy pa rin ang kalbaryong dulot ng baha. Ang ilang nakausap namin, sinabing ngayon lang daw ganito kalala ang naranasan nilang baha. Pati na rin sa ulan. Di ba walang tigil yung sunod-sunod na bagyo? Ang lakas talaga ng ulan, talagang buhos, walang hinto. Ngayon lang hindi umalan, itong maghapon na to. Sa kabila nito, tuloy lang ang buhay sa bayan. Kahit ang iba, lumikas na sa mga evacuation center. Hindi bababa sa lampas 1,200 katao ang apektado ng bagyo at habagat dito sa bayan. Ang lokal na pamahalaan nagpamahagi na ng ayuda. Sa kalapit na bayan naman ng Lubao, ramdam ang epekto ng nasirang parte ng dike sa tabi ng Santo Cristo Dam. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, nasira ang dike at daan sa tabi mismo ng bahay ni Aling Maribel. Kwento niya, Miyerkules ng gabi nang marinig niya ang sunod-sunod na ingay mula sa kanyang bahay. Yun na pala ang tunog ng pagbigay ng dike na dapat sana'y proteksyon sa kanyang bahay at buhay. Bali ngayon lang po nangyari, nung nakaraan bagong dating po ako dito, bumaha siya pero hindi siya nagiba. Kumbaga ngayon lang siya nangyari yung ganito, malala siya ngayon. Agad dininspeksyon at pinatambakan ni Pampanga Governor Lilia Pineda ang nasirang dike habang naghahanap pa ang lokal na pamahalaan ng pangmatagalang solusyon sa problema ng baha sa lugar. Matindi na rin ang naging pinsala ng baha sa agrikultura at infrastruktura na kung susumahin, lampas 1 bilyong piso na. Corina, sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang relief operations na isinasagawa ng Pampanga Local Government. At batay sa kanilang pinakahuling situation report na inilabas kaninang hapon lamang, nasa halos 300 ang flooded barangays sa 18 local government dito sa lalawigan ng Pampanga. At meron na rin tayong nakikitang a little bit of the bigger picture, Corina, pagdating sa nasirang infrastruktura. Karamihan dito mga dike na nag-collapse katulad nung sa Santa Rita na ating pinuntahan kanina, sa Florida Blanca, sa Guagua, gayon nga din dito sa bayan ng Bacolor. Meron ding isang nasirang tulay sa Mexico, Pampanga na inaalam pa kung magkano yung perwisyo bunsod nga nitong mga tuloy-tuloy na bagyo. At sa ngayon din ay tuloy-tuloy naman ang pagsasagawa nga ng relief operations. May mga tao pa rin na nakatira sa mga evacuation centers. At yun sa ngayon, yung ating titingnan sa mga susunod na araw kung ano nga ba o gaano nga ba kalaki yung factor nitong mga sunod-sunod na pag-ulan sa pag-collapse ng iba't ibang mga dike dito sa lalawigan ng Pampanga. Corina. Maraming salamat, Paulo. Si Paulo Barcelon nag-uulat ng live mula po sa Bacoor, dito rin po sa Pampanga. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.